Tawagin na lamang ninyo akong Kelly. Nakatira dito sa San Fernando, Pampanga. Bata pa lamang ako ay may tuturing mo ng panatiko ko ng mga kwentong katatakutan. Lalo na nga ng mga kwentong may kinalaman sa mga aswang. Mula sa Magandang Gabi Bayan sa aming telebisyon hanggang sa mga drama sa radyo na hatid ng gabi ng lagim ay talagang inaabangan ko yon. Ngunit tila yata mapaglaro talaga yung tadhana dahil yung mga kwentong nooy pinapakinggan ko lamang at napapanood ay hindi ko inaasahang mararanasan ko rin mula sa aking nakatatandang kapatid na tawagin po nating Ate Gina. Taong 2002 sa lugar namin sa probinsya ay kilala nga yung aming pamilya na hindi ko na lamang siguro babanggitin upang maiwasan nga yung mga negatibong konotasyon sa lugar at sa mga residente rin na naninirahan sa lugar namin, pero medyo kilala po yung aming pamilya. Mabait si Ate Gina, matalino din at may angking kagandahan, kaya naman parati itong naiimbitahan sa iba't ibang mga contest o mga beauty pageant sa mga karatig na bayan. Bilang siya nga yung panganay sa aming dalawa ay sinusuportahan siya ng aming mga magulang sa kung anumang kanyang gusto. Sa pagkakatanda ko ay pareho nga kaming nasa kolehiyo ni ate noon nung mangyayari ito. Bali nasa ikaunang taon po ako noon, habang yung ate ko naman ay nasa ikatlong taon na. Bukod sa maganda nga po itong si Ate Gina ay matalino rin ito. At katunayan nga ay consistent po siyang honors student nung elementary hanggang high school. At nung nasa kolehiyo naman po ito ay Dean's Lister po ito lagi. Nung sumapit nga po yung summer noon ay hindi kumuha ng summer class yung ate ko noon. Bagkus ay may mga events po ito na pinagtutuunan ng pansin, kaya naman pinatos nga namin yung mga pailan-ilang mga pistahan at small time na mga beauty contest. Hanggang may bitahan nga po siya sa isang beauty contest sa isang liblib na lugar sa aming probinsya. Dahil alam naming malaki nga ito at maganda naman yung ibabayad sa amin kung lalahok nga doon yung ate ko, ay talagang sinuportahan namin yung ate ko noon sa kanyang pangarap na makadalo doon. Bilang ako nga yung kanyang makeup artist ay apat kami sa aming grupo ang sumama sa kanya papunta doon sa lugar na pagdadausan ng Patimpalak. Dahil hindi naman ganun kalayo yung lugar ay hindi naman sobrang tagal ng aming biyahe noon. Sakay nga kami ng kotse noon na yung pinsan kong tawagin nating Kuya Kaloy yung nagdadrive. Kasama nga yung kanyang asawang tawagin namin nating Ate Eris na siyang nagsisilbering parang manager na rin ni ate. At syempre ako yung parang personal na alalay. Papasok pa lang po kami sa lugar noon ay halos magkandaligaw-ligaw na nga kami dahil sa mahirap matunton yung lugar na yon. At hindi pa naman uso yung paggamit ng Waze o kung anumang mga Google Maps. Kumbaga umaasa rin lamang kami sa mga sasabihin ng mga taong aming mapagtatanungan. Mabuti na lang at may isang matandang nakapagturo sa amin ng tamang daang tatahakin papunta nga doon sa lugar na yon. Kaya naman nagawa naman naming tuntunin yon at nakarating naman kami ng maayos doon. Pagbaba pa lang namin ng aming sinasakyan ay ganoon na lamang yung aming pagtataka kung bakit parang ang lamig nga sa lugar na ito. Sinalubong naman kami ng mga organizer at ilang mga tauhan ng event upang ituro yung kwartong titigilan namin upang makapag-ayos nga yung ate ko. Habang mini-makeupan ko nga yung Ate Gina ko noon ay medyo nadidistract nga ako noon sa isang staff ng pageant dahil tila ba aligaga ito at pabalik-balik sa likod ng aming tent na parang hindi nga ito mapakali. Ilang minuto pa yung nakaraan noon habang patuloy nga ito sa kanyang ginagawang pang-didistract sa akin ay napilitan na nga akong isumbong ito kay Kuya Kaloy at Ate Eris. Kaya naman pinagsabihan nga nila ito at pinaalis para hindi na muling makaabala sa amin. Papalabas na nga ng tent yung babaeng yon nang muli itong tawagin ni Ate Gina at utusang kumuha ng tubig para sa kanya dahil nakakaramdam daw siya ng uhaw at panunuyo ng kanyang labi. Ganoon na lang yung gulat ko at kilabot nang makita ko na tila nakangiti ng nakakaloko yung babaeng yon sabay talikod upang kumuha ng maiinom ni ate. Naguguluhan man ako kung bakit ganoon nga yung naging reaksyon ng babaeng weirdo. Ay isinantabi ko na lamang po yun dahil tinawag na nga ako ni ate upang magpatulong sa akin na magsuot ng kanyang gown. Kaya naman dali-dali na nga akong nagpunta sa kanya.
Pagbaba ng entablado ni Ate Gina matapos nitong rumampa, ay dali-dali itong nanghingi ng tubig na kanyang mainom. At sa aking paglingon ay laking gulat ko nang makita yung babae kanina na may hawak na isang babasaging baso. At iniabot nga ito kay Ate Gina. Dahil sa uhaw na nga yung ate ko, agad niyang tinungga yung tubig na yon. Nasamid pa nga siya dahil sa pagmamadaling uminom. Ubo ng ubo yung ate ko noon sa hindi malamang dahilan pagkatapos niyang inumin yon. Habang hinahaplos-haplos ko naman yung likod nito ay hindi ko sinasadyang mapatingin doon sa babae. At napakunot nga yung noo ko dahil nakita kong nakangiti ng ubod ng laki yung babaeng yon. Habang umuusal-usal ng mga katagang hindi ko naman maintindihan. Kitang-kita pa ng dalawang mata ko na tumatawa yung babaeng yun ng palihim habang nanilisik nga yung mata niyang nakatingin kay Ate Gina. Nang kapitan ni ate yung balikat ko, ay doon nawala yung aking paningin sa babaeng umaakto ng weirdo. Kaya naman matapos kong abutan ng pamuna si ate noon, ay agaran ko ring binalik yung tingin ko sa babaeng yon ngunit hindi ko na nga nasundan kung saan na nga ba ito nagpunta. Dahil nawala na ito sa aking paningin. Muling inabutan ng tubig ni Ate Eri si ate, kaya naman gumaan-gaan naman yung kanyang pakiramdam matapos muling uminom ng tubig. Matapos nga po yung event namin yon, ay gano'n na lang yung gulat naming kamag-anakan ni ate dahil tila ba biglaan yung pagbabago ng kanyang ugali. Sa hindi namin malamang dahilan, nung mga nakaraang araw ay parating mainit yung ulo nito at naninigaw pa sa mga maliliit na bagay na kanyang napupuna. Isa pa nga sa aming pinagtataka ay kung bakit tila malubha nga yung sakit nito sa tuwing sasapit yung umaga. Talagang nanghihina ito na hindi rin namin maintindihan. Halos hindi ito makatayo. At hirap na hirap rin itong lumakad. Inuutusan niya rin yung aming kasambahay na palitan nga yung kanyang mga kurtina at gawing itim. Ayaw raw niya kasing nakakapasok yung sinag ng araw sa loob ng kanyang kwarto. Dahil talagang nasisilaw raw ito. Pero ibang usapan na kapag sumapit yung dilim o yung gabi. Umaakto kasi ng weirdo yung ate ko noon kapag sumasapit yung gabi. Minsan pa nga habang natutulog ako ay nakakaramdam ako ng sobrang init ng kapaligiran. At minsan rin kapag natutulog ako ay naririnig ko siyang parang nag-iingay na hindi ko rin maintindihan. At isang pagkakataon nga ay halos panawan ako ng ulirat nang sa aking pagbalikwas upang bumangon. Ay bumungad sa aking harapan yung ate ko na namumula at nalilisik rin yung kanyang mga mata. Sa pagkagulat ko nga ay lalo akong napabalikwas ng bangon habang umaatras. Tila ba wala sa kanyang sarili yung ate ko at may malapot at mabahong laway na tumutulo sa kanyang bibig. Habang nilalabas rin po nito yung kanyang dila na parang nagugutom na hindi ko rin maintindihan. At parang sasakmalin po ako nito. Handa na nga rin po ako noon na baka atakihin niya ako. Nang maisipan kong isigaw na lang din ulit ang kanyang pangalan. Hindi ako tumigil hanggat hindi nga siya bumabalik sa kanyang ulirat. Dahil sa lakas ng pagsigaw ko ay natatarantang dumating sila mama at papa sa aking kwarto. Habang tinatanong kung ano bang nangyayari. Ganon na lang yung pagtataka ko nang biglang maglaho na parang bula yung ate ko sa kwarto. Mabilis po itong nawala. Kaya naman pagpasok nila mama at papa ay hindi na nga po nila ito naabutan dahil mabilis po itong umalis na hindi ko rin nalaman kung saan nga ba ito nagpunta at hindi nga namin ito mahanap. Ikwinento ko pa nga sa kanila yung tungkol kay ate ngunit hindi nga nila ito pinaniwalaan. At yung pinagtataka namin, una nga naming tinignan yung kanyang kwarto at wala ito doon. Pero pagkalipas ng ilang sandali nagulat kami nang makita naming naroon po ulit siya at nakahiga na. Kaya nga lalong hindi naniwala sila mama at papa sa akin noon. Natulog na rin po ito ulit. Kaya't sabi nila mama ay baka galing lang sa banyo at hindi lang namin nakita talaga. Lalo nga nila kung hindi pinaniwalaan noon. Kahit anong pilit yung gawin ko. Upang mapatunayan ko nga sa kanila, inantay ko nga po noon nung sumunod na gabi. Nung marinig kong parang nag-iingay si ate at parang lumabas ito ng kwarto. Agaran kong pinuntahan sila mama at papa noon at laking gulat nga namin nang makitang wala sa kanyang kwarto yung ate ko. Sinubukan rin namin siyang hanapin sa loob ng bahay pero wala ito doon.
Nang makarinig naman kami ng mga kalabugan na magkakasunod at ganon din po yung pagtahol ng aming alagang aso, ay dali-dali kaming tumakbo sa labas ng bahay noon upang tignan kung ano nga ba yon. At halos magsuka nga kami ni Mama nang madatna namin yung dalawa sa mga alaga naming pusa. Nawakwak na rin po yung tiyan at luray-luray na nga yung mga katawan na nakabalandra lang doon sa gilid ng bahay. Halos panawan din kami ng ulirat nang makita namin si ate na punong-puno na nga ng dugo yung bunganga at yung kanyang suot na damit. "Gina, ano ba yan? Ano bang nangyayari sa'yo?" Sigaw pa nga ni Papa kay ate noon. Hindi ito sumagot. At agaran pong nilundagan ni ate noon si Papa, kaya naman natumba nga silang dalawa. Hindi kami makapaniwala kung bakit naging mabalasik at asal mabangis na hayop itong ate ko. Talagang hindi kami makapaniwala sa mga kinikilos nito. Pinipilit ni ate noon na sakmalin si Papa, ngunit dahil sa pagkakapit naman ni Mama sa kanya, ay hindi nga niya ito natuloy. Tinulak rin kami ni ate pareho noon, at kahit payat nga yung pangangatawan ni ate, ay ganoon na lang yung gulat namin ng talagang may kalakasan po ito. Mabuti na lang po noon at nagkataong napadaan po doon yung tsuhin ko at yung mga kaibigan nito galing sa inuman, at narinig nga po nila yung komosyon, kaya't dali-dali nila kaming tinulungan noon para awatin nga itong ate Gina ko. At doon nga, wala silang napagpilian kundi igapos na nga si ate. Pahirapan din yon dahil grabe po yung pagpupumiglas nito at kinakagat rin po niya yung mga nakahawak sa kanya. Pero matapos nga siyang maigapos ay pinaupo siya sa upuang kahoy. Grabe na nga yung itsura ng ate ko noon dahil hindi nga po siya mukhang normal. Panay pa rin po yung paglalaway nito at umaangil po siya na parang isang hayop. Doon na nga po siya pinatawagan ng albularyo. At pagdating po nito, agarang sinabi ng albularyo na nayanggaw daw yung ate ko. Maari daw na pinadaan ito sa pagkain o kaya ay sa maiinom. Mabuti na lang daw at hindi pa yon nabubuo talaga sa kanyang katawan at nagsisimula pa lang daw. At kahit nakakain ng araw ito ng hayop, ay kaya pa raw itong gamutin. Ipapasuka raw dapat yung mga nakain nito. At pati na rin yung pagkaaswang na unti-unti nang nabubuo sa kanyang katawan. Doon nga po namin nakita na merong pinaghalo-halong gamot yung albularyo sa isang baso. Meron pa nga po siyang nilagay na parang kulay asol na bato doon. Na nung hinalo-halo nga po niya sa tubig ay agaran ding natunaw. At parang naging kulay asol din po yung tubig na yon. Ganon po, basta kakaiba po yung kulay na parang pinaghalo-halong mga gamot. Tapos sinipan-hipan po yun ng albularyo at meron siyang mga dasal na dinadasal habang pinapainom yun kay ate. Katunayan ay pinagtulungan pa po naming hawakan yung ate ko noon upang mapilit po ito na mapainom sa kanya. Ganon na lang po yung takot namin nang magsimula na nga po itong magsuka. Sinuka po niya yung kanyang mga kinain. Talagang nakakadiri po yun, pero yung mas nakakadiri, may sinuka po itong parang malapot na plema pero kulay itim. At yung matindi pa ay gumagalaw-galaw po yun. Naagara naman pong nilagay ng albularyo sa isang garapon. At saka binuhusan po yun ng gaas at sinilaban. Kailangan daw kasing sunugin yon. Ayon pa sa albularyo, kahit parang malapot lang daw na laway yung kulay itim na yon, kapag nabuo raw yon sa katawan ng ate ko, ay tuluyan na rin siyang magiging aswang. Mabuti na lang at nagawa nga niya yung maisuka at naagapan raw agad yung kanyang lagay. Katunayan, mga 2 linggo pa po noong nanghihina yung ate ko na parang naninibago yung kanyang katawan. Kaya't medyo nakailang balik pa po yung albularyo sa bahay noon. Hanggang tuluyan namang gumaling yung ate ko. Kaya't gano'n na lang yung pasalamat namin sa albularyong yon. Doon na nga po namin naalala yung sa isang beauty contest na merong pinainom yung babae kay ate na akala nga po namin ay tubig. Baka yanggaw talaga yung babaeng yon at nilawayan niya yung tubig na yon upang pahawaan yung ate ko. Gusto pa nga po yung hanapin ni ate yung babaeng yun eh, pero sinabihan na rin siya nila mama at papa na wag na. Ang mahalaga ay gumaling ito. Basta't mag-iingat lang po kami lagi at wag magtitiwala sa kahit sino.
Dito ko na rin tatapusin yung kwento at maraming salamat po.